tawa. Kaya naman sa lahat ng mga ating mga listeners, inaanyahan po namin kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXIS Your Community Radio. Yes, ako napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito, Kuya Jerry, no? Dahil 4 na araw na lang, kaya tayo ay magsi-celebrate ng Araw ng Mga Puso. Kaya ang sabi dito na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng bulaklak o tamis ng chocolate. Ito ay nakikita sa oras na ibinibigay, sa pag-unawang ipinapakita, at sa pusong marunong magpatawad. At ang pag-ibig ay pananatili kahit mahirap, pag-aalalay kahit walang kapalit, at pagpili sa isa't isa araw-araw. Kaya isang napakagandang at diskusyon ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At may tinatawag tayo itong 4 na pillars of bawi pag-ibig. Totoo yan at Pilab. At ang una nating himay-himayin at ipong tatalakayin ngayong umaga, itong una, bawi sa pakikinig or the kindness check. Alam mo ba, Ate Love, sa Ephesians chapter 4 verse 32, ang unang utos ay be kind o maging mabait. Sa isang relasyon po mga kapatid, ang pinaka-basic pero pinaka-makapangyarihang anyo ng kindness ay hindi ang pagbibigay ng material na bagay, kundi ang pagbibigay ng atensyon. Alam mo ba, pinaka-importante diyan sa pinakauna bawi ng pakikinig ay ang pakikinig bilang act of service. No, ang kindness, mga kapatid, o tinatawag na pagiging useful o helpful. Kaya kapag nakikinig ka ng mabuti, nagiging useful ka sa partner mo dahil tinutulungan mo siyang maging gumaan ang loob. Ang pakikinig ay kindness dahil ibinigay mo ang iyong oras. Isang bagay na ito na hindi mo mababawi pa. Yes, alam mo, totoo ito, Kuya Jerry, no, sa buhay mag-asawa. Lalong-lalo na kapag eto mga babae, kasi kaming mga babae, no, para sa mga misis dyan na nakikinig, talagang gusto talaga namin maisabi yung aming mga saloobin. Dahil totoo yan, na yan yung pagkakataon na mapagaan yung aming mga pakiramdam. Kaya napakahalaga na magkaroon ng bawi sa pakikinig. No, na kinakailangan talaga na be active in listening sa iyong spouse. Kahit na paulit-ulit pa yan, no? Minsan, hindi na namamalayan natin na nasabi na pala niya yung sinasabi niya sa iyo ngayon. Pero alam mo yung maganda dyan, no? Hashtag Wednesday, ang maganda dyan ay willing pa rin tayo makinig kahit ganun pa man. Kasi nagpapakita lang yan na bumabawi ka, na sa mga panahon na hindi ka nawala ka dyan, no? While dinadamdam niya yon, pero andun ka, nakikinig ka lang, bumabawi ka. Yun yung tinatawag na kindness check. Kaya nga, Ate Love, no, sa kindness check, dito tayo madalas sumasablay. Minsan nakikinig tayo para lang humanap ng butas sa sinasabi ni partner o para idepensa ang sarili natin. Kaya naman, ang challenge nito, Ate Love, sa ating mga masugid na taga-subaybay, ang tanong o ang taong mabait sa pakikinig o your kind listener, hindi muna nag-i-interrupt, no? Hinihintay niyang matapos si partner bago siya magsalita. Kaya naman mga kapatid, ang pakikinig na may kindness, hindi lang tenga ang gamit, kundi pati mata at puso. So isang tabi muna ang cellphone. Yan ang tunay na bawi pag-ibig. Yes, yun bang ang full attention mo talaga andun lang sa partner mo na nagsasalita, no? Kasi hindi naman yan buong araw magsasalita eh. Kahit bigyan mo lang siya ng 15 minutes, no? Na magsalita, na mag-usap lang kayong dalawa na walang cellphone. Naku, napakagandang bonding yan at napakagandang bawi yan. Ayan, totoo yan, Ate Love. Kaya nga, no? Tayo ka nang magpadayon. Mag-continue tayo, Ate Love, sa ating topic, no? Sabi pa nga sa verse, bago ang pakikinig, dapat alisin ang bitterness and anger. Kaya naman kapag galit tayo po mga kapatid,
sarado ang tenga natin. Totoo yan, Ate Love, di ba? Kaya ang kindness check ay ang pagpigil na patahimikin ang sariling pride para marinig ang unspoken words ni partner. Minsan po kasi hindi naman solusyon ang pinahanap nila, kundi ang pakiramdam na hindi sila nag-iisa. Kaya po mga Hashtag Wednesday, no, dako tayo sa pillar number 1 ng ating bawi pag-ibig, bawi sa pakikinig. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind. Alam nyo ba na ang pinaka-sweet na I love you ay hindi binibigkas, kundi pinaparamdam sa pamagitan ng pakikinig. So ito ang ating kindness check po. Noong huling beses bang nagkwento si Mrs. tungkol sa pagod niya sa bahay, tinitingnan mo ba siya sa mata o nakatitig ka pa rin sa TV o kaya Mobile Legends? So noong huling beses bang nag-open up si Mr. tungkol sa stress sa trabaho? So hinahayaan mo ba siyang matapos o pinutol mo agad dahil pagod ka rin? Kaya naman po mga kapatid, ang pakikinig ay isang regalo na walang presyo. Pero ang halaga ay higit pa sa ginto. So bawi sa pakikinig, bawi sa pag-ibig. Yes, no? Naku, napakagandang reminders yun para sa ating mga Mr. at mga Mrs. din na napakahalaga na bumawi po tayo sa pakikinig dahil yun po ang utos sa atin ng Panginoon sa Ephesians 4:32. Ang sabi dyan, no, na be kind, be compassionate. Yes, totoo yan, Ate Love. At ang pangalawa naman, Ate Love, dadako na tayo sa ating number 2. Ang sabi dito, bawi sa pasensya or the tender-hearted rule. Alam mo ba, Ate Love, sa Ephesians chapter 4 verse 32, ang salitang tender-hearted sa Tagalog, mahabagin o malambot ang puso, ay ang direktang kabaligtaran ng pagiging hard-hearted o manhid. Sa marriage o relasyon po mga kapatid, ang pasensya ay hindi lang basta pagtitiis. Ito ay pagpapanatiling malambot ang puso kahit na matigas ang sitwasyon. Oo, totoo yan, no, Kuya Jerry. Napakahalaga na maging mahabagin, no? Yun bang maging mapasensya. At yan ay turo rin sa atin ng Panginoon. Sabi nga dyan, magkaroon ng tender heart, no? Na kahit na paulit-ulit ang mga pangyayari or kahit na paulit-ulit yung mga sinasabi, no? Or di kaya yung sitwasyon, yung conflict, pero andun pa rin yung pagpapasensya ng bawat isa. Kaya nga, Ate Love, sa word na pasensya, yan ang shock absorber ng relasyon. So, ang pagiging tender-hearted ay parang shock absorber ng sasakyan. Kapag madadaan nyo ang lubak or madadaanan nyo ang lubak, o yan ay ang away, pagkakamali o stress, ang pusong malambot ang sumasalo ng impact para hindi magkalamat ang relasyon. Ang tanong niya, Ate Love, ano bang connection dito? So, ang taong mapagpasensya ay taong marunong maawa or yung compassionate. Imbis na magalit ka agad dahil makalimutin na ni partner ang utos mo or nakalimutan. So, tinitingnan mo muna baka pagod siya or baka marami siyang iniisip. Yes, mga ganong bagay ba no na kailangan din nating i-consider ang ating partner dahil hindi sa lahat ng bagay naman na nakatuon lang siya sa pag-aalaga sa iyo or di kaya nakatuon lang siya sa inyong relasyon. Kaya napakahalaga na magkaroon ng pasensya at magkaroon ng tender heart, especially sa mga mister na nagtatrabaho, no, na pagod yan sa trabaho at kahit pa man sa ating mga misis na naiiwan lamang sa bahay. Naku, hindi din po madali ang maging housewife. Kaya mas maganda na mag-give and take kayong dalawa. Magkaroon ng bawi sa pasensya. Kaya nga naman, Ate Love, no, alam nyo mga kapatid, ang pasensya hindi lang yan para sa mga naghintay sa pila. Sa loob ng bahay, ang pasensya ay ang kakayahang panatilihing malambot ang puso mo kahit na matigas ang ulo ni partner. Ito yung imbes na sigawan mo siya dahil sa maliit na bagay. Hinga ka muna ng malalim at iisipin, tao lang din ang asawa ko, napapagod din. Yes, naku, napakaganda ng reminder na yan, no, sa
ating mga mag-asawa, mga couples na nakikinig dito sa #Wednesday edition na magkaroon talaga ng pasensya kasi nga sabi nga ng Corinthians that love is patient, love is kind. Kaya napakahalaga na meron tayong mga karakter na ganito na hindi naman madali itong gawin, Kuya Jerry, no, na minsan nga on the process pa tayo sa pag-improve ng ating relationship kahit na ilang years na ang buhay mag-asawa, pero ang maganda diyan natututo pa rin tayo and we accept corrections talaga. Oh, totoo yan, Ate Love, dahil alam naman natin sa buhay mag-asawa habang tumatagal, hindi natin masasabi na mas lalo tayong naging veterano. Hindi po. Mas lalo tayong maraming natutunan sa buhay relasyon po. Kaya naman, Ate Love, dadako na tayo sa ating pangatlo. Alam mo ba, kapatid, ang pangatlo, ito yung tawag natin na bawi sa kapatawaran or the forgiveness reset. Mga kapatid, sa huling bahagi ng Ephesians chapter 4 verse 32, sinasabi, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Ito ang standard ng bawi pag-ibig. Hindi lang ito basta forget and move on. Ito ay isang reset button. No, mga kapatid, hindi exchange gift, kundi free gift. Sa relasyon, madalas ang mindset natin ay magpapatawad lang ako kung magsusorry siya. Or magpapatawad ako kung babawi siya. Pero ang sabi sa verse, ang basihan ay kung paano tayo pinatawad ni God. Kaya naman ang connection dito, Ate Love, sa ating mga listeners din, pinatawad tayo ni God kahit wala tayong pambayad. Diba? Totoo yan. Yes. Ang bawi sa kapatawaran ay ang pagbitaw sa atraso ni partner nang walang hinihintay na kapalit. Ito ang pagpili na huwag nang gamiting weapon ang nakaraan sa susunod na away. Yes, yun bang, wag mo nang ulitin pa, lalong-lalo na kung nagkaka-forgive na kayo, nakaka-forgive ka na, or napatawad mo na siya. Yun bang, wag mo na ibalik yung issue na yun, or di kaya wag mo nang ibato sa kanya ulit yan. Kasi yan talaga ang nakaka-trigger sa inyong dalawa. Kaya nagkukos yan ng conflict, no? Nagpapatunay lang yan na hindi ka pa pala nakapatawad. Totoo yan, Ate Love. Kaya naman, mga kapatid, ang forgiveness reset versus the scorecard. Alam mo ba, Ate Love, mga maraming couple ngayon ang may mental notebook ng mga kasalanan ni partner simula pa noong 11, kupong-kupong o matagal na nauungkat pa rin pag may mga away na. Yes. Kaya naman, ito ang gamitin natin, bawi strategy. Kapag nag-click ka ng reset, parang dinidelete mo na ang utos o atraso. Hindi mo na ito isusumbat sa kasunod na diskusyon. So ang kapatawaran ay ang desisyon na hindi nahayaang lasunin ng kahapon ang inyong ngayon. Yes, napakahalaga na yun ang sabi ni Christ, no, na mag-forgive. Ni Apostle Paul Yes. reminded us na kagaya ni Christ na nag-forgive siya, nag-forgive ang Panginoon sa atin. Tayo din pala dapat ay magkaroon ng ganoon na ugali na magpatawad. No, alam mo may mga bagay na may mga pangyayari sa buhay mag-asawa na ang hirap magpatawad. Pero alam mo yung kung obedient lang tayo in actions, no, napakagaan po ng saloobin. Napakagaan sa loob yung pagpapatawad. No? Kaya napakalaga sa buhay mag-asawa na laging magpatawaran. Kasi hindi naman perpekto ang ating mga misis, hindi perpekto ang ating mga mister, no? May mga pangyayaring hindi maganda, may mga pinagdadaanan talaga sa buhay mag-asawa, pero ang maganda diyan ay kumakapit kayong dalawa at nagpapatawaran kayong dalawa. Totoo yan, Ate Love. Kaya naman ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na okay lang ang ginawang mali. Ang ibig sabihin nito ay mas mahalaga sa iyo ang iyong future kaysa inyong past. No? It's giving your relationship a fresh start every day. Kaya naman, ang huli sa ating tatlong pillars, mga kapatid, mga ka-Wednesday, bawi sa kapatawaran o ang the forgiveness reset, ito ang pinakamatinding bawi sa lahat. Sabi pa nga sa Ephesians chapter 4 verse 32, magpatawad tayo gaya ng pagpatawad ng Diyos sa atin. Mga ka-Wednesday,
Ang tunay na bawi ng pag-ibig ay hindi iyong pagbibilang kung ilang beses kang nagkamali, kundi kung ilang beses tayong handang mag-umpisa muli. Ang forgiveness ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo, o ito para sa relasyon nyo, para hindi ito mabulok sa bitterness. So, may baon ka pang galit mula sa last week, last month, o baka last year pa. Today is the day to hit the reset button. No, huwag hayaan ang isang pagkamali ay maging habang buhay na parusa. Yes, totoo yan. And alam mo yung hindi na siya maganda kung tatagal yan sa puso mo kasi yun na nga no, grudge na yan eh. Magtatanim ka na ng galit at kapag ka may mangyayari sa inyo, may away na naman sa inyo, hindi na siya marisolba kasi inisip mo, eto na naman, ganito na naman yung mangyayari, ganito na naman ang pagdadaanan namin. So walang closure, walang kapatawaran sa bawat isa. Kaya nga sabi natin, Ate Love, na ang pag-ibig na marunong magpatawad ay pag-ibig na walang katapusan. Dahil sa dulo ng araw, wala namang perfect na partner. Ang meron lang ay dalawang taong hindi sumusuko sa isa't isa dahil alam nilang pinatawag din sila ni Lord. Maamon din ang kanindot. Yan ang pinaka-the best dyan, Ate Love. Kasi kung titingnan natin ang ginawa ni Lord sa atin, talagang pinatawad tayo niya na walang condition. Oo. Yes. Unconditional ang love na ibinigay ni Lord sa atin, Ate Love. Kaya yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon no, na dapat meron din tayo, magkaroon din tayo na magmahal ng walang kondisyon, magpatawad kahit mahirap. Kasi nagpapatunay lang yan na tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos sa ating mga buhay. Oo, ayan. Yun po ang ating pangatlo. Tatlo na po ang ating na-discuss po, mga kapatid. No? Una, bawi sa pakikinig. Pangalawa, bawi sa pasensya. Pangatlo, bawi sa kapatawaran. Ano naman ang ating pang-apat ngayong umaga? Ang pang-apat po, mga kapatid, bawi sa panalangin o ang tinatawag dito na the Christ pattern. Alam mo ba, mga kapatid, ang panalangin ay hindi lang request list kay Lord. Ito ang paraan para makuha natin ang mindset ni Kristo. Kapag ipinagdarasal mo ang partner mo, binabago ni God ang paningin mo sa Kanya mula sa pagiging kaaway o problema. Nakikita mo siya bilang isang mahalagang tao na minamahal din ng Diyos. Yes, yun no, napakahalaga na yun bang i-instill yan sa isipan mo na yung partner mo sa buhay, siya yung panalangin mo. And then napakahalaga na bumawi tayo sa panalangin. Especially no, wag nating kalimutan na ibinigay yan ng Panginoon sa iyo, kaya dapat lang nating ingatan at dapat nating ipanalangin lagi. No, sa ating mga panalangin, sa ating mga buhay, sa ating buhay mag-asawa. Ito talaga magandang masasabi namin sa inyo na always pray for your spouse. Always pray for your partner. Kahit na, alam mo yung, ay matagal na kami, bakit kailangan pa yung gawin? Talagang dapat gawin na ipagdasal mo lagi ang iyong partner. Kasi may mga pinagdadaanan niya na minsan hindi niya ma-share agad sa iyo. No? Kaya napakahalaga na andyan ka lang palagi nagpapanalangin sa kanya. Kaya na, Ate Love, no, may pagkakaiba nitong prayer for versus praying with. Ano bang kaibahan ng praying for at prayer with? Ang prayer for mga kapatid, kapag may tampuhan, mahirap maging mabait o yung being kindness. Pero kapag sisimulan mong ipinagdasal ang partner mo, doon lumalambot ang puso mo. Kaya naman, ipinagkakatiwala mo ang iyong issues sa main source ng pag-ibig. Kana bang imo nang gisalig sa Ginoo, Lord, mao ni ang among issues among kinabuhi. Mo nang imong praying for. Pero kaning praying with, no? Ano ba tong praying with? Ang mag-asawang sabay na nanalangin ay inaamin na hindi nila kaya ng mag-isa. Ito ang pag-align ng inyong relasyon sa Christ pattern. Ang pag-ibig na sakripisyo at hindi makasarili. Yes. No, na iniisip lagi yung ating mga asawa. Oo. So, yun ang kaibahan ng prayer for at prayer with. Pangalawa naman, Ate Love, itong the Christ pattern. Love without ifs and buts. No, kana bang wala kay
kung kanang dili siya condition bitaw pero kanang kung pero kaya nga sabi sa verse mga kapatid, pinatawad tayo ni God in Christ. Ibig sabihin, si Jesus ang modelo. Bago tayo nakahingi ng tawad, minahal niya tayo. So, mo na yung nakanindot diha. Ito ang naka-amaze at love na bago tayo humingi ng tawad kay Lord, pinatawad na niya tayo. No? So, kaya mga kapatid, the Bawi strategy, sa halip na maghintay na magbago si partner bago mo siya mahalin o ipagdasal, unahan mo na ng panalangin, no? Ang panalangin ang nagbibigay sa iyo ng supernatural strength para maging mabait at makapagpatawad kahit sa mga araw na mahirap siyang mahalin. Yes, totoo yan, no? Kasi may mga araw talaga, no, kahit na kayo ay mag-asawa na, kahit na matagal na kayo mag-asawa, may mga panahon at may mga araw talaga din mahirap mahalin ang ating mga partner. Siguro dahil tayo ay occupied din, may mga iniisip din, may mga nasa-stress din sa mga trabaho, no, sa kahit ano pa mang bagay. Kaya minsan, naisip natin ako ang hirap magmahal. Kaya nga, Ate Love, napaka-importante po ang prayer. Kasi ang sabi dito, kapag isinasama ninyo ang Diyos sa usapan, nawala ang sumbatan. Ang panalangin ay ang ultimate bawi dahil ibinabalik niyo ang relasyon sa original nitong design. Kumbaga, ang design kasi, Ate Love, God plus you plus partner. Oo. Mo na ang pinaka-standard nga design sa Ginoo. Yes, dapat included talaga ang Panginoon sa lahat ng ating mga plano. Sa buhay mag-asawa lalo na, no, dapat nakasentro ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga, ini-encourage dito sa Family Matters na gawing pundasyon, firm foundation, ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay mag-asawa. Kaya nga, mga kapatid, ang ating panghuli, itong bawi sa panalangin or the Christ pattern, sabi sa ating verse, dapat tayong magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin kay Kristo. Alam nyo po, ang hirap maging mabait. No? Ate Love, sa ating mga listeners, ang hirap talagang maging mabait kung sariling lakas lang natin ang gamit. Ang hirap magpasensya kung punong-puno na tayo. Kaya ang ultimate bawi ay ang dalhin ang partner mo sa harap ng Panginoon. Yes. Kapag ipinagdarasal mo si Mr. o si Mrs., hindi lang siya ang binabago ni Lord, pati ang puso mo rin. Kaya may ang kasunod dyan, Ate Love, kanabang hinihilom niya ang iyong mga sugat ng inyong mga puso. Yes. Minsan kasi, no, yung prayer natin, minsan yung prayer natin, Lord, sana baguhin mo siya. Pero alam mo yung gusto palang ituro sa atin ng Panginoon na mahalin siya kahit ganyan yung partner mo. Yun kasi ang unconditional love. No? Na kahit ganun pa man, sabi pa nga nila, may napanood akong isang video, no, na ina-explain niya kung bakit hindi talaga binibigay ng Panginoon yung taong yun bang kanang gipangandoy nimo nga Lord, gusto ko aning tao nga understanding, gusto ko aning tao nga caring, minsan hindi yan binibigay ni Lord, na binibigyan kaya minsan ng opposite. Bakit? Kasi gusto ni Lord na turuan tayo paano magmahal ng totoo, paano mahalin unconditionally, dahil sa totoo lang ang Diyos lang naman talaga ang may karapatan na baguhin ang puso ng tao. Kagaya ng prayer ni Ezekiel, no, sabi niya doon na yun bang yung heart of stone, replace it with heart of flesh. Ang Panginoon lang naman talaga ang makapagbibigay sa atin ng heart of flesh. Kaya nga, sabi dyan sa bawi panalangin, no? Sabi dyan, bawi sa panalangin, kailangan talaga nating ipanalangin ang ating mga partner. Oo, totoo yan, Ate Love. Napaka-importante po kasi ang panalangin. Kung meron tayong mga, kanabitong mga pag-antos nga, Lord, di na ako ni kayang batasan sa po ang husband, hindi ko na to kaya ng ugali ng aking misis. Why not? Sabi sa number 4, bawi panalangin, no? Idala natin sa panalangin. Huwag nating kanabang gamitin ang sarili nating lakas, no? Kanabitong unsa hurot na lang imuhang ideya o ang result ana is mapulan jud ka, mahutdan jud kag oni mo nga kusog. Yes, yun lang talaga ang magiging outcome
ng kapag ka tinatago mo lang yan at hindi mo yan ibibigay kay Lord lahat. Kaya nga mga kapatid, no, ang buhay marriage o relasyon na may prayer, yan ay may protection. Huwag lang tayong bumawi sa flowers at chocolates. Bumawi tayo sa pagluhod at paghingi ng gabay sa Kanya. Dahil ang pag-ibig na galing kay Lord, kailanman ay hindi mauubos. Diba? Napakaganda po, Ate Love. So bago tayo magtapos, mga kapatid, subukan nyo ito today. No, lapitan si partner, hawakan ang kanyang kamay, at kahit maikli lang, magpasalamat kayo kay Lord para sa isa't isa. Yan ang tunay na #Wednesday Bawi Pag-ibig. Yes. Ayan, Ate Love. So sa ngayong umaga, Ate Love, no, sa ating mga listeners, mamaya pag-uwi o bago matulog, ilapag ang cellphone. No, tanungin si partner, ano ang pinaka-stressful na part ng day mo at paano kita matutulungan? Kanang mo siyang pangutanon yun. Kay ang goal mo gud niini, wag sumabat. Wag mag-advise agad, makinig lang. Hayaan mong maramdaman niya ang kwento niya. Ang pinaka-importanteng palabas sa mundo mo sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Kaya naman mga kapatid, kung may magawa si partner na nakakainis, no? Naiwang madumi ang lababo, kanang usahay man good. Kanang masira na imong adlaw ba pag abot nimo sa balay, ay wala kay bukat man ning lababo. So walay panilhig, walay limpyo, murag na wala na ka nakuha na ka, suko na ka. So diha pa lang daan usbon nimo ang pangunahuna nimo. So bago ka sumigaw o magbitaw ng sarcastic word, huminga ng malalim sa loob ng 3 segundo. Isipin ang tender-hearted rule. Sumagot ng mahinahon, tandaan, ang malambot na sagot ay nakakapawi ng puot. Diba? Tinuod yun. Yes, totoo yan na kaya nga no, dapat naging careful talaga tayo sa mga actions and words natin. Maging sensitive talaga tayo na baka kasi no na hurt na yung partner natin. Hindi natin alam. Yun bang sa lahat ng ginagawa natin, always think of your partner kung paano siya magre-react at kung paano niya tatanggapin yung mga ginagawa mo or nangyari or sinabi mo. Kaya nga sinasabi dito magkaroon ng bawi sa pakikinig. No, maglaan ng oras na makinig ng walang sagot o paghusga kagaya ng sabi mo kanina Kuya Jerry. Tumingin sa kausap, ito talaga napakahalaga, no. Huwag mag-cellphone habang nagsasalita kagaya ng sabi natin kanina. And also, kailangan din bumawi sa pasensya. Minsan ang hirap talaga magpasensya. Minsan parang naiirita, madali na lang tayong mairita sa ating partner, no? Lalong-lalo na kapag we feel very comfortable sa ating partner, ang bilis na lang nating magalit or mairita sa kanya. Kaya huminga ng malalim, no, bago tayo mag-react. Lalo na kapag naiinis, no? Tandaan, hindi lahat kailangang sagutin agad. So, isipin mo na ang sitwasyon ng iba or ng iyong asawa, baka may pinagdadaanan lang siya. Kaya, napakalaga to check in always. Kaya magkaroon ng bawi sa pasensya. At ito ding sabi dito na bawi sa kapatawaran. No? Tanggapin na tayong lahat ay nagkakamali at pati din ikaw. No? Yung minsan kasi, Kuya Jerry, no, mahirap sa atin ang magpatawad dahil meron tayong pride na parang, ay hindi, tama ako, kaya hindi ako magsusorry. Hindi ako nagsisisi sa mga ginawa ko, kaya ayoko mag-sorry. Parang ganun, no? Kaya napakalaga na tanggapin din na tayo din nagkakamali. So, piliing magpatawad kahit mahirap. Kasi ito ang maganda, gumagaan po yung pakiramdam natin kapag tayo'y magpatawad. At kung ikaw man ay nagkamali, mag-sorry ng taos puso. Yes. At huwag ka magalit. Kumbaga ba, mag-sorry ka. Hindi naman talaga, actually, hindi po mahirap mag-sorry kung talagang totoong mahal natin ang ating partner at mahal natin ang Panginoon. Kaya bawi sa kapatawaran. At panghuli, bawi sa panalangin. Maglaan tayo ng tahimik na oras, sabi mo nga kanina Kuya Jerry, na ipag-pray talaga natin ang ating partner. No, o kung may mga nararamdaman man tayo or eto minsan kasi no, kaya dapat tayo magkaroon ng self-control kasi may mga nasasabi talaga tayo minsan na mahirap na yan bawiin. Yes. Kasi nasaktan na ang partner mo. Kaya napakagandang ideya or napakagandang advice ito para sa inyo ha, na
na doon natin ikwento sa Panginoon muna. Bang Lord, tabangi good ko, unsaon ako pag-ingon sa iyaha nga dili siya masakitan. Yes. Lord, tabangi good ko nga kanang mukalma akong heart aron makaingon ko sa iyaha unsay akong gibati. Yung mga ganun kasi totoo po ito no, na napakahalaga na kung ano man yung nararamdaman mo, no, wag mo yang itago. Mas maganda na isabi mo yan sa iyong partner ng buong puso, nang walang galit, kung meron man tayong mga hinanakit, ikwento natin yan sa ating partner, no, ng buong puso, para yun bang, hindi tayo magtanim ng grudge, kasi kung itatago lang natin yan, kumbaga ba, mag-pile na siya sa imuang sulod, then imo na ning una kay, ay, dili na gyud nako siya mapasaylo ani, grabe gyud akong gibati, sakit kay iyang gibot sa kwa. So, mahihirapan na tayo magpatawad. Actually, kung hindi tayo bumawi sa panalangin, mahihirapan tayo sa kapatawaran, sa pagpasensya, at sa pakikinig. Yes, totoo yan, Ate Lab. Kaya mga ka-Wednesday, ang bawi pag-ibig ay hindi matatapos sa pagkikinig sa radyo. Ang tunay na Wednesday ay nagsisimula pagpatay nyo ng radyo at pagharap ninyo sa iyong partner. No? Hindi kailangan ng mamahaling dinner. Isang pakikinig na may bait, isang pasensyang mahabagin, isang kapatawarang walang sumbatan, at isang panalangin tapat. Yan ang higit pa sa flowers and chocolates. Kaya sige na, ibaba na ang pride, itaas ang pag-ibig. Ito ang inyong katuwang na sa pagpatibay ng relasyon, mga kapatid. So sa ating mga listeners din at love, no, may encouragement tayo sa kanila. So walang relasyon ang masyadong broken para hindi maayos ng kapatawaran. Kung ang Diyos nga nagawang burahin ang lahat ng ating pagkukulang, mga kapatid, may pag-asa pa ang pagsasama ninyo. Ang Ephesians chapter 4 verse 32 ay hindi lang utos. Ito ay pangako na pwedeng mag-umpisa muli. No, hindi pa huli ang lahat para bumawi. So bago tayo maghiwalay ngayong umaga mga ka-Wednesday, ito lang ang iiwan ko sa inyo o iwan namin ni Ate Love. Alam kong hindi madaling magpatawad. Alam kong mahirap magpasensya kapag punong-puno na ang salop, no? Pero mga ka-Wednesday, hindi ka binigyan ni Lord ng utos na hindi niya tutulungang gampanan. Kung pakiramdam mo ay tuyot na ang pag-ibig sa iyong tahanan, tandaan mo ang dulo ng ating verse, just as in Christ, God forgave you. Doon tayo humuhugot ng lakas, hindi sa sarili nating kabutihan, kundi sa kabutihan ng Diyos sa atin. Yun po ang mga paalala, no, ng ating topic sa umagang ito, na kinakailangan bumawi talaga tayo sa ating mga misis at mga mister. Bawi tayo sa pag-ibig dahil binawi na tayo ni Lord sa ating mga pagkakamali. Kaya naman, ako, God bless sa ating mga ka-hashtag Wednesday. Ayan mga kapatid. So kayo mga ka-Wednesday, maliban sa bulaklak at chocolates, paano ninyo pinapakita ang inyong bawi pag-ibig kay Mrs. o kay Mr.? So i-share nyo sa amin naman ang inyong mga practical tips sa aming comments section. Tandaan po, hindi perpekto ang relasyon, pero pwedeng maging matatag kung may Diyos sa gitna. Ayan po. So mga ka-Family Matters, napaganda ng ating napag-usapan ngayon. Ang bawi pag-ibig, higit pa sa flowers and chocolates. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Yan, tama ka dyan, Kuya Jerry, dahil sa bawat tahanan, may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig at katatagan. Baka nga ang inyong karanasan ay makapagbibigay inspirasyon sa iba. Kaya once again, inaanyayahan natin ang ating mga listeners sa umagang ito. I-share nyo na po sa amin sa pamamagitan ng text o message sa ating Family Matters hashtag Wednesday edition dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ayan, totoo yan, Ate Love. Alam kong marami tayong dapat pang tatalakayin, pero Ate Love, no? Punta na tayo sa ating panalangin at dito tayo mas lalong kakapit kasi alam naman natin sa ating pang-apat, no, bawi panalangin, na huwag natin kalimutan talaga na tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon.
Tayo po'y manalangin at magpasalamat na rin sa ating Panginoon. Aming mahal na Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Salamat dahil pinaalalahanan mo kami sa Ephesians chapter 4 verse 32 na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakikita sa mga material na bagay, kundi sa lalim ng aming puso at pakikitungo sa aming kapartner. Patawad po Panginoon kung minsan ay mas nauna ang aming pride kaysa aming pasensya. Patawad kung mas marunong kaming magbilang ng atraso kaysa magbilang ng biyaya. Ngayong umaga po Panginoon, Lord, itataas namin ang bawat mag-asawa at bawat couple na nakikinig ngayong umaga. Turuan mo po kaming bumawi sa pakikinig upang tunay naming marinig ang pintig ng puso ng bawat isa. Turuan mo kaming bumawi sa pasensya upang manatiling malambot ang aming puso kahit sa gitna ng pagsubok. Panginoon, tulungan mo kaming pindutin ang reset button ng kapatawaran gaya ng pagkapatawad mo sa amin kay Kristo Jesus. At higit sa lahat, Lord, hayaan mong ang aming relasyon ay laging nakaangkla sa panalangin. Dahil alam namin kung ikaw ang sentro, walang bagyong makakasira sa amin. Hilumin mo ang mga pusong may sugat. Ibalik mo ang tamis ng pagsasama ng higit pa sa chocolates and flowers. Naway maging refleksyon ang aming pagsasama ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Ayan, amen and amen. Maraming salamat Kuya Jerry sa panalangin na yun. At maraming salamat sa ating mga listeners. Naku Kuya Jerry, no? Once again, 4 na araw na lang at tayo Yes. ay magsi-celebrate na ng araw ng mga puso. I believe ang ating mga mister ay handa na sa kanilang mga pasorpresa. Nako, napakaganda po, no? Natandaan ang yung mga points na pinag-usapan natin kanina at maaari yung i-apply, no, sa ating buhay mag-asawa at gawing exciting muli ang pagsasamahan, magkaroon ng bonding at mag-set na ng date. Nako, kasi iba talaga, no, kapag doon talaga mismo sa Heart's Day tayo magde-date. Kasi pa nafe-feel talaga na ay naku, mahalaga ang araw na ito talaga. So, yun po, mag-set na po tayo ng dates at magpa-reserve na sa magharang restaurant kung kaya po natin. At ayan, magkaroon na ng surprises sa ating maghanda na ng mga sorpresa sa ating mga misis. And kayo din mga misis, tayo din mga misis, no? Nako, i-ready na din natin kung meron tayong gustong i-surprise sa ating mga mister. Nako, gawin po nating espesyal ang araw na to at lagi po nating tandaan na gawing sentro ang Panginoon sa ating buhay mag-asawa. Kaya naman, muli maraming salamat sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page na nakatutok sa ating internet, no, sa Facebook page na 1116 DXAS, your community radio. And maraming salamat din sa ating technicians, kina Kuya Romel Paulino, Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Happy Hearts Month po sa ating lahat. At ako po ang inyong lingkod, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga sa lahat. God bless and bye-bye. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag